Guys, alam niyo ba yung dahilan kung bakit nataranta itong si Cayetano at ang 12 Judas? Dahil dito. Si Senador Bato de la Rosa may arrest warrant mula sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Si Senador Bongo, pinangalanan din ng prosecutor na co-perpetrator sa kaso ni FPRRD at naharap din sa reklamong plunder at graft na inihain ni dating Senador Antonio Trillanes dahil sa mga government contracts na nakuha ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanyang pamilya. Si Senador Chis Escudero na isyuhan ng precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan habang iniimbestigahan ng ombudsman dahil sa plunder, graft at indirect bribery kaugnay ng flood control scam. Muli ring nabuhay ang issue sa pagtanggap ni Escudero ng campaign donation mula sa isang government contractor matapos sabihin ng COMELEC na magsasagawa ito ng full preliminary investigation. Halos ganito rin ang issue kay Senator Dante Marcoleta. May precautionary hold departure order na rin laban sa kanya ang Sandigan Bayan habang may investigasyon ng ombudsman sa reklamong plunder, indirect bribery at iba pa dahil sa mga kwestiyon sa campaign donation. Habang hinugna ayon sa ombudsman at posibleng masampahan na ng information at maharap sa posibleng pag-aresto, sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa plunder at malversation dahil din sa flood control scandal. Ang magkapatid naman na sina Mark at Camille Villar naharap sa investigasyon kaugnay ng reklamong market manipulation, insider trading at misleading disclosure na isinampa ng Securities and Exchange Commission laban sa kumpanya ng pamilya. Gusto kasi ng Cayetano at ng mayorya na bibigyan sila ng special treatment. Gusto nila na payagan ng remote attendance sa mga sesyon pati na rin sa impeachment trial. Diba? Alam nyo, nagtiis nga sa init ang ordinaryong mamamayan para lang makapasok sa kanilang pinagtatrabahuan. Pero pagdating dito kay Sara Duterte at ni Bato de la Rosa, gusto nila na bibigyan ng special treatment. Vacation in grande na nga, work from home pa. So tama na ang dirty politics, Cayetano. Bistado na kayo. Mas marami ngayon ang nawawala ng respeto sa Senado. Kasi isipin nyo ho, ngayon change Senate rules. Iba ka bukas, impeachment rules na ang babaguhin. So tayo ho ay manawagan na huwag nating hayaan na ibasura ang impeachment trial. Kasi mas maraming mga tao ang gustong patunayan na walang kasalanan itong si Sara Duterte. So dapat nating ibigay yan sa kanila. At saka napansin nyo ba na desperado na sila dito kay Bato de la Rosa? Ipaano na lang ho kapag dito na kay Sara Duterte na amo nila? Mga kababayan ko, ito din ay isa sa mga rason kung bakit mayroon tayong impeachment trial. I am sure that the prosecution panel will be able to lay down before the public, the Filipino people, that Sara really committed a lot of crimes in terms of the confidential funds and the intelligence funds of her office. Kasi very obvious naman yun eh. Isa nga na nga example ko dyan eh, yung sinasabi ni BP Sara na ng office niya na nagbigay sila ng 15 million doon sa Armed Forces of the Philippines sa kanilang youth seminar. Nag-certify at nag-testify yung Armed Forces of the Philippines na wala silang tinanggap na kahit piso doon sa 15 million. Di ibig sabihin, doon pa lang huling-huli na eh. And of course, dito sa mga Mary Grace Piatos and all the findings of the COA. And in fact, there is an order or directive from the COA to return more or less 400 million intelligence funds that were splurged by BP Sara. Mm-hmm. All of these are documentary evidence, kaya napakadaling patunayan yan eh. Mm-hmm. And marami rin namang testigo. Ilang buwan din tayo nanood ng mga trials doon or investigation hearings doon sa House of Representatives. At doon ay talagang nakita natin kung gaano katibay ang ebidensya against BP Sara. So nasa latag po ng ebidensya talaga. So dito naman po sa isinusulong na e-voting ng Senate majority, sa palagay po ninyo ay aabot po ba sa Korte Suprema ang labanan ng minorya at mayorya? Well, sa tingin ko, oo, sapagkat ngayong araw ay nagsalita si former Senate President Tito Soto that they will bring this matter to the Supreme Court. They will challenge this
rule to the Supreme Court. Ako sa tingin ko naman talaga, hindi naman dapat yon na magkaroon ng online voting dyan. Dahil we elected the senators for them to be present in the Senate in every discussion and plenary hearings. Hindi naman po pwede na lahat i-online nila. In the tradition of the Senate, wala namang online voting sa kanila dyan. Kung absent ka. Kung ikaw ay nag-abstain sa isang boto, abstain ka. Pero hindi po pwede yan mag-online ka. Because that will serve as a bad example. Paano lahat na lang ng gobyerno, gano'n ang gagawin. Tatamarin na silang pumasok at sila ay bibigay na lamang ng instructions through online and pagka magbibigay sila ng mga decisions nila through online din. Hindi po pwede yun.